Okay mga Lods, tuloy natin po itong kay Robin Padilla. Sabi niyang ganun dito sa isang radio interview. Kanina po, pagkabasa ko, naiyak talaga ako. Kahit papaano na ito, sino pa ang makakasama ko sa Senado kapag nawala itong dalawang ito, si Bongo at saka si Bato. Nabigyan pa ng warrant of arrest. Wala pa silang warrant of arrest. Mamaya, talakayan natin. Di ako na lang mag-isa, hindi po ba depressing yon? Okay, so ano po ba ang nangyari dito before we go to the main topic natin? Kasi gusto kong magpakita sa inyo yung tila double standard sa paggamit ng depression nitong si Robin Padilla. Ngayon po kasi, ang ating gobyerno po ay nakikipagtulungan sila sa ICC sa Interpol sila nakikipagtulungan, hindi sa ICC. Ngayon, ang ICC kasi member siya ng Interpol. Isa siya sa mga state doon. I believe Netherlands yata yung pinaka-technical term doon na technical idea doon na sila yung member state. Okay? So, pagka humingi ng warrant of arrest ng red notice ang Interpol, nagpa-red notice sila sa Interpol na kailangan as member state ng Interpol kailangan nating sundin yung sinasabi nila kasi 'di ba for the longest time nitong administration na to, pagka merong ni-request sa Interpol, ina-action na nila, 'di ba? Si Alice Guo, isa 'yan. 'Di ba? Nahuli siya sa nagtatago. So, ang ginawa sa kanya, binalik siya dito sa Pilipinas. Ganon din yung nangyari kay Duterte, 'di ba? Si Rodrigo Duterte dinampot ni Nick Torre tapos sinakay sa eroplano. Hindi ang daming umiyak na DDS doon. And the narrative ngayon ng mga DDS is kinidnap daw. Pero there is legal basis to that. Kung ano yung legal basis noon, wala na tayo, pwede natin pag-usapan yan, pero wala na tayong magagawa doon. Kasi nga, Supreme Court na lang ang magde-decide kung legal ba yon or hindi in the perspective of our law. Pero for all intent and purposes, meaning to say, yung nangyayari ngayon, wala nang magagawa ang Pilipinas. Kasi nga, yung katawan ni Rodrigo Duterte, nando na sa The Hague. That is the reality of the situation. Facts yun. Okay, so, now, let's talk about yung current situation ngayon. Ang current situation ngayon, si Bato kasi nagtatago. Now, ang ICC, naglabas sila ng mga co-conspirators ni Rodrigo Duterte. To give you an idea, of course, at the surface level, yung mga yung nangyari kay Kian, 'di ba? Pinatay siya ng pulis, na parusahan na 'yon. Pero there are other EJK incidents na ina-allege ng International Criminal Court na inutos din ni Duterte. Yung pag-utos niya na 'yon, may chain of command 'yon, okay? Kumbaga, may mga kasama siya na kaya yun naging successful yung kanyang yung ginawa niyang allegedly EJK is that meron siyang mga co-conspirators. And yung mga co-conspirators na yun, isa doon sa napangalan ay si Bongo at saka si Bato. Now, si Bato ngayon nagtatago na. Real talk yan. Hindi niyo na siya mahanap sa Senado ngayon. Pero nakakapirma pa rin siya. Magic, di ba? Alam nyo naman dito sa Pilipinas. Ano yung pinopoint ko rito, mga lods ko? Ngayon, if Bato is hiding already, si Bongo, baka magtago na rin yan. Kasi ang palagay ko lang naman parang belated kasi mag-report ang ICC. Kumbaga, nilabas nila yung co-conspirator pero yung progress ng case, medyo ahead sila. Gets nyo? Parang example, ako, dun sa mga cases ko, alam ko yung nangyayari. Kung nasaan na yung case ko. Pero kayo, alam nyo lang kung ano yung naririnig nyo. So, kung ano yung napapabalita sa inyo. Hindi nyo alam kung nasaan talaga siya. Pero banda rito, ganun din siguro yung ginagawa ng ICC to discourage these people from hiding. Or at least, magsimula na silang, simulan na nila yung legal defense nila by the time na dumating yung warrant. Kasi si Bato ngayon nagtatago na. It may be the case na
may warrant of arrest na yan. Kumbaga, nakapending na yan sa Interpol. Ang kailangan na lang siguro is i-announce ng Interpol na naka-red notice na tong mga tao na to. But we don't know that. Kasi nga, ito lang yung napabalita sa atin. Now, going back dito, given all that context, ano yung masasabi ko ngayon? Ang masasabi ko lang dito, bakit parang double standards yata itong tao na to? To be real talk. Kasi, yung si Bongo at saka si Bato, may mga ginawa naman talagang hindi maganda yan. Kaya nga sila napagbibintangan na kumitil sila ng buhay out of the judicial process. Ganun lang naman yung titignan yan eh. 'Di ba? Kayo ngayon, pag sinabing addict, automatic sa utak nyo, kriminal. Napakalawak kasi ng salitang addict eh. Hindi naman porke addict, ibig sabihin, kriminal na agad. Meron talagang mga tao na nalululong. Imbis na tulungan natin yung mga yon, ano nang ginagawa nyo? Binabranded nyo as criminal, di ba? Ngayon naman, yung salitang depression, it's being thrown around like it means nothing. Meron akong napanood na isang criminology student. Nakalimutan ko lang i-save yung video kasi wala talaga siyang kwenta. Parang 1 minute na nagrarant yung tao na yon. Tapos sinasabi niya na hindi daw totoo yung depression. Kasi ewan ko, hindi daw na-measure. There's a lot of ways to measure depression ngayon. Number 1 is yung qualitative measurement nun. Paano gagawin mo doon? Pupunta ka sa isang psychiatrist. Pagkatapos, ay may mga tatanong sa'yo na may checklist doon kung ano yung mga simptomas ng depression, tapos yun, i-diagnose ka niya, or pwede kang kumuha ng may mga medical equipments na nagme-measure ng brain function. So, people with depression, yung kanilang utak is very far different from people without depression. So, doon, merong qualitative, may quantitative, see? Ibig sabihin, tukuyin na kung ano yung depression, and totoo yan. Ngayon, siguro, let's be more provincial, sa tama ba yung word? More local, okay? More local yung definition natin ng depression. Medyo ibaba natin yung language. Kasi pag inisip nyo na depression, yung hospital agad na naiisip nyo, clinic agad yung naiisip nyo. Ibaba natin ng konti yung conversation and gawin natin colloquial term yung depression. Meaning to say, yung pang-araw-araw na usap natin. Depression only means you're sad. Another synonym, pwede mong isipin yan as a synonym of being sad. Kasi depression can also be a mood. Diba? Mood din yan eh. Na you feel depressed right now, wala kang gana, hindi ka naman naiiyak siguro, or hindi ka naman nakakapag-function ka ng tama, medyo low energy ka lang, pwede mong ilagay yon sa ganong klaseng idea eh. Meaning to say, yung depression is not really isolated lamang sa matanda at saka sa bata. Ito kasi yung very frustrating part dito sa discussion with Robin Padilla. Kasi most people right now, especially etong si Robin Padilla, na sinabi na parang weak daw yung mga bata. Kasi nga, nagsasabi sila na depressed sila ngayon. Tandaan nyo, iba-iba ang dahilan kung bakit nade-depress ang tao. Okay, hindi lang yan isang bagay. Kunyari yan, mawawala yung mga tropa niya, nade-depress siya. Totoo lang, meron pa naman siyang ibang DDS na kasamahan. Di ba si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, di ba yung mga na involved sa flood control na hindi pa na rin nakukulong hanggang ngayon. So marami pa. Pero yung mga mainstay na tropa ni Digong, dapat talaga silang managot kung meron silang pananagutan dapat. Kasi napapansin ko din dito sa ating bansa, accountability seems to be relative. Pag gusto mo yung tao, ayaw mo siyang managot. Hindi naman ganun yun. Ang pananagutan is evidence-based. Nabasa ko pa yung isang DDS vlogger, sabi niyang ganun. Wala daw ebidensya labang kay Bongo. Paano naman nangyari yun? Paano naman nangyari yun? They have enough evidence to put the former president of this country in jail, and then sasabihin mo yung mga co-conspirators niya walang ebidensya. That's bullshit right now. Tanggapin nyo kasi, maraming namatay during the Duterte era that was not in the judicial process. Hence, they are extrajudicial. Kasi nga, mayroon tayong mga batas na dapat nating sinusunod. Hindi porke hindi mo gusto yung isang tao,
pwede mo na siyang gawa ng krimen. Hindi ganun yun. Napakasimple lang nun. O, di ba, Nico, gumawa din naman ng krimen yung mga nagda-drugs? Oo, pero kailangan mong patunayan yon through lawful means. Di ba? Kaya nga tayo may batas eh. Shoutout sa Batas PH kasi sa kanila ko nakuha to. So, ang akin lang talaga rito, sana, kasi naiintindihan ko naman marami kasing functionally illiterate na tao ngayon sa internet na pag nakita nila si Robin Padilla na nagsasalita na weak yung inaagrihan agad nila without really giving a second thought doon sa sinabi ni Robin Padilla. Totoo lang. Nakakalungkot nga miski si Kuya Kim na offend doon sa sinabi ni Robin Padilla na parang hindi siya nag-a-agree doon na ganun lang kasimple. Everyone can be depressed. Isipin nyo na lang yung reason kung bakit tayo nadidepress. Iba-iba. Yung mga bata, ang iba nung panahon ni Robin, walang outlet. Kung nadidepress ka, sasabihin mo lang sa tropa mo, sasabihin mo lang sa close mo na kapamilya mo, and then that's all there is to it. Unlike now, maraming ways para i-publish mo yung nararamdaman mo. May mga GC, may mga dyan ng Facebook, ang social media that you can tell the world how you feel. That's why nagmumukha silang weak because of that. Pero it does not mean na weak talaga sila. It just means na yung access to emotions ng mga tao, madali na lang natin malalaman. And I really don't think that we should blame the kids for being in touch with their emotions, di ba? Kasi nga, it's very easy to say what we want to say. And given what social media is right now, edi parang, di ba, parang very disappointing lang that you blame the kids for being like that. As parents right now, as adults, we have to guide the kids until their adulthood. Sana hindi tayo nagkulang. Pero totoo lang, napakakulang natin. Yung mga parents, bibilan nila ng cellphone yung mga anak nila, tapos iiwanan doon. Alam nyo naman that social media is very addictive. Yung mga schools, kulang sa training yung teacher. This is a fact. Malnutrition is prevalent in some parts of this country. This is another fact. Yung reading comprehension, mathematical prowess ng mga bata ngayon, napakababa ng proficiency nila. Facts na naman yan. So, nagkukulang tayo as adults to help our children be better adults, di ba? Now, ako kasi I can only tell you na tulungan natin yung mga bata. Kasi syempre, yun yung training ko Nakikita ko naman yan. Yung kakulangan yan And hindi lang yun, nagre-research din ako. And it's very frustrating. Tapos yung mga tao pa na idol tong si Robin Padilla, akala mo naman, may mababago yung tao na yan. He is a Duterte supporter. You just see his points kasi Duterte supporter ka din. Pero look at this objectively. Without the politics, tingnan mo kung tama talaga yung sinasabi niya. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga law.